Hi guys, so good morning na naman po sa ating lahat. Bali tayo po ngayon ay nandito sa ating harapang bahagi ng farm. So chine-check po natin itong ating mga tanim. So okay naman sila. Bali mamaya is magdidilig po tayo. And ang balak po talaga namin dito is taniman na lang ng mga prutas at gulay. So may ilan tayong mga tanim dito na mga talong, sili. So may pinya rin tayo dyan. And syempre yung mga nyog natin. At yung pinakabago nga is itong lansones, tsaka yung mga rambutan natin dyan. So ayun, bali napakabilis tumubo talaga no ng damo. So medyo mataas na naman sila at kailangan na naman tayong mag-grass cutter dito para ma-maintain natin yung kalinisan dito sa farm natin. And nandito pa rin po yung ating mga alagang native na baboy, tupa at yung ibang kambing natin. So dito pa natin sila dinadala. And silipin din po natin sila dahil hindi na po natin sila masyadong nakukuhanan ng video. So ayun no, yung tanglad namin. So di ko alam ba't nagganyan yung dahon. Siguro mas maganda siguro yan pagka laging nakukuhanan ng dahon. And balak ko po ngayon is kukuha po tayo ng itatanim natin dun sa may bandang likuran ng ating farm, dun sa ating bagong area. So ayun, malakas pa rin po yung tubig natin dito. Kung makikita nyo, tuloy-tuloy pa rin po siya. Ang problema lang dyan, pagdating ng summer, so hihina po talaga yan. Talagang madamo na naman, ilang araw pa rin po tayo ilang araw pa lang tayo na hindi pumupunta dito or nagbi-video, is napakano na naman. So ito yung isang native natin na lagi siyang nakakawala. Kinulong ko muna dito. So masyado siyang makulit and nagiging mailap siya. And pinapakain natin sila ngayon ng yung beans. Bali binigay sa atin yan kahapon. So kinuha ko na rin lang at para may dagdag pakain. So ito po yung tatlo dati ang anak, kaya lang namatay po yung dalawa, nadaganan nung kasagsagan ng bagyo. So maliliit pa sila ron, no, pero yan lang nabuhay. Yung isa na yan lalaki. So maganda yung kanyang pangangatawan. And ayun, bakante na dito sa ating isang area, dating pabahay. So unti-untiin talaga nating tanggalin to, itong nasa linya na to, dahil nga gagawin po nating daan yan sa mga susunod na panahon. And yung tupa natin, so nandyan nag-aabang. Gustong gusto kasi nila yung darak no, na binibigay natin sa kanila. So yung isa po is may sign na talaga na buntis, and nagbi-build up na rin po yung kanyang dibdib, na ibig sabihin is malapit na po siyang manganak. So maamo po yung mga to, hindi gaya po ng isang lalaki natin dati na medyo matapang. So ito is hindi ko pa sure kung buntis nga. So maliit po kasi yung kanyang tiyan. Hindi natin alam kung ito po ay buntis. And ito yung anak, pinapalaki natin para siya ang maging alpha nila. And pagka na po yung kubo natin, no, pag ayos na, yung tinatambayan natin ngayon, doon po natin sila ipupwesto. So sawang-sawa na rin po siguro sila sa mga damo dito. Actually, kokonti na lang po yung nakakain nila dyan, kaya nilalagyan natin sila ng darak. And ito yung isang inahin natin. Hindi ko alam kung anong nangyari, bigla siyang namayat. Pero buntis to noon, nakunan siguro. Tapos yan na po yung nangyari sa kanya. So hiniwalay natin siya para makakain siya ng maayos, hindi siya naagawan. So takot siya kasi sa mga inahin natin dito, lalong lalo na itong isa. Kahit dun sa maliliit, takot siya. Hindi ko alam kung anong nangyari. So lahat po yan is babae na. And yung isa kanina dun na makulit, babae rin. So yung boar natin, malaking klase yan sa mga native na baboy. Kasi nakikita ko yung mga native nila is maliliit. So sa atin malaki. So kahit saluyot pala kinakain nila. And ayun, napakabilis talagang lumago ng mga damo dito. Si Brando kanina, nakalimutan kong itali kahapon, nabutan na natin sa labas.
Kaya pinuntahan agad natin yung mga tanim natin doon. Baka kinain niya. So hindi naman siya pumunta dyan. Ayos naman yung mga tanim natin. Kaya okay lang. And itong kubo na to is inuunti-unti na rin nating baklasin. Actually na baklas na sana to nung linggo, no. Ang problema lang kasi is dumating yung isang bagyo. Tinigil muna natin, baka hindi kasi natin matapos, is magliparan lang yung mga bubong or yung ano. So pinospone muna natin yung pagka giba nito. So madali lang naman gibain yan dahil maliit lang. So yan, no, ideal sana talaga dito na gawing alagahan ng hayop. Kaya lang ang plano kasi dito talaga is gawin namin tong residential. So dito tayo magpapatayo siguro ng ating bahay. Sa mismong kubo na natin yan, lalakihan natin and mag-adjust tayo hanggang dito. So dito naman kasi ang kalsada yung daan na gagawin. And yung kawayan na yon is tatanggalin na rin. Tatanggalin yan, unti-unting i-develop to. So swerteng-swerte tayo at may poste dyan sa may loob mismo ng property natin. So hindi tayo problema sa pagkukuhanan ng source ng electricity. So ang kailangan lang talaga dito, no, is yung tuloy-tuloy na supply ng tubig. So yun na lang po ang gagawan ng paraan pagka talagang naging residential na po ito. So hanggang doon siguro sa likod to gagawing mga pabahay. Dahil itong area na to 1.4 hectares is divided by sa 6. So 6 po silang may-ari dito. Bali hanggang dito lang yata yung sa amin. Sa poste na to diretso. So ayan. Maluwag-luwag na rin siya, no. So dito sa next year siguro is may magpapatayo na dito ng bahay nila. Kaya kailangan yung kambing natin is may lipat na po natin. Kaya sisikapin natin na bago sila magpatayo ng kanilang bahay is may lipat na po natin lahat ng alaga natin. Siyempre hindi talaga natin maiwasan na may reklamo po tayo dito sa amoy ng baboy. Kaya lahat dadalhin po natin lahat doon sa ating bagong area. So yun, no, napakaganda sana dito. Unang-una hindi siya mabundok or flat yung kanyang ng lupa. So doon po sa bagong area natin, no, marami na po sana tayong nagawa doon. Ang problema lang natin doon at nagpapatagal is yung lupa. So marami po tayong tinanggal na lupa doon para lang pumatag yung ating pabahay ng manok. So yun po yung nagiging isang challenge doon sa ating area.